Nanlaki ang mga mata ni Chen Xiaoxiao at Peng Li sa sinabi niya. Hihintayin sila, tanong ni Chen Xiaoxiao na may halong pagdududa. Hindi ba tayo ang dapat pumalibot sa kanila, hindi sila ang sa atin, dagdag ni Peng Li. Inisnab ni Jiang Yi ang mga pagdududa ng iba at nag-focus na lamang na pag-aaralan ang paligid. Hindi siya pangharapan na mandirigma, ang lakas niya ay nasa long-range attacks. Kung makakalapit sa kanya si Naogoku Nobunotsu o si Tsukamoto Nobunaga, magiging delikado siya, kahit maliit lang ang tsansa. Kailangan niyang makahanap ng ligtas at mataas na pwesto para makapag-snipe mula sa malayo. Gamit ang kanyang mga Void Sphere at Origin Bullets, kaya niyang sakupin ang buong 5 kilometrong saklaw ng Jiangning Square. Habang nagmamasid pa rin sa paligid, kalmadong sinabi ni Jiang Yi. Huwag niyong kalimutan, magaling ang grupo nila sa pagkolekta ng impormasyon. Malamang, alam na nilang nandito tayo at papunta na sila para tapusin tayo. Mas pamilyar sila sa lugar na ito kaysa sa atin at may kalamangan sila sa pagpaplano. Kaya gusto kong manatili tayo dito at huwag gumawa ng ingay. Ilang saglit pa, napadako ang tingin ni Jiang Yi sa isang sunog na gusaling pangkomersyo sa di kalayuan. Sapat ang taas nito para makita niya ang buong labanan. Humarap siya sa kanyang grupo at nagbigay ng utos. Aakyat ako sa bubong para mag-set up ng ambush. Kayo ang magbabantay sa paligid ko. Siguraduhin walang makakalapit na kalaban. Hindi na siya naghintay ng sagot mula sa kanila. Agad siyang nagbukas ng dimensional gate. Liang Yu, sumama ka sa akin. Ikaw ang bahala sa close protection. Tumango si Liang Yu nang walang pag-aalinlangan. Alam na niya ang papel niya sa misyon. Tumawid sina Jiang Yi, Liang Yu at Huahua sa dimensional gate at agad silang napunta sa bubong ng gusali. Mula roon, tanaw na ni Jiang Yi ang buong Jiangning Square at nagsimula na siyang mag-set up ng kanyang sniping position. Sa baba ng gusali. Nakatingin sina Chen Xiaoxiao at Peng Li sa gusaling pinuntahan ni Jiang Yi. Nakatayo sila sa gitna ng niebe, nag-init ang ulo ni Peng Li. Bakit niya tayo iniwan dito ng ganito? Galit na tanong ni Peng Li, nanginginig sa frustration. Anong klaseng leader ang gumagawa ng ganito? Napaka-irresponsable. Pinadyak niya ang paa sa niebe. Nanatiling kalmado si Chen Xiaoxiao, binabantayan ang paligid. Alam niyang pansamantala lang ang team up na ito. Hindi niya talaga balak na pakinggan ang opinyon natin. Matapos ang saglit, nagdagdag si Chen Xiaoxiao. Pero tama ka rin. Medyo pabaya ang ginawa niyang pag-iwan sa atin dito sa delikadong lugar. Napabuntong hininga si Peng Li. So, ano na ang gagawin natin ngayon? Nag-isip sandali si Chen Xiaoxiao bago sumagot. Sa ngayon, sundin na lang muna natin ang utos niya. Kung maghiwa-hiwalay tayo, mas lalo lang tayong mapapahamak. Wala na silang ibang pagpipilian, kaya nagtago na lang sila sa paligid ng gusali. Pinanatili nilang tahimik ang sarili at naghintay ng pagdating ng mga miyembro ng Eclipse Group. Sa Combat Command Center. Habang nangyayari ito, naririnig ang pag-uusap ni Chen Xiaoxiao at Peng Li sa Combat Command Center, kung saan pinakikinggan ito ni Zhu Zeng at ng kanyang team. Nakakrus ang mga braso ni Zhu Zeng at malalim ang buntong hininga. Napakatigas talaga ng ulo ni Jiang Yi. Ngunit ilang saglit pa, napangiti siya ng bahagya. Pero matalino siya. Mukhang makakatulong ang estratehiya niya para maintindihan natin kung paano nangongolekta ng impormasyon ang Eclipse team. Alam ng lahat na mahusay ang Eclipse sa pagkuha ng intel. Pero nananatiling misteryo kung paano nila ito nagagawa. Sa desisyon ni Jiang Yi na magtago at umiwas sa opensiba, naglagay siya ng patibong. Kung mahanap pa rin siya ng Eclipse team, magpapatunay ito na may kakaiba silang kakayahan sa paghula ng kilos ng kalaban, halos parang isang propesiya. Sa Jiangning Square. Ibinaling ni Zhu Zeng ang atensyon sa iba pang dalawang team, ang team ni Wu Shifang at Zhu Fiu. Parehong mabagal at maingat na kumikilos ang mga grupo sa mga guho ng niebe. Alam nilang delikado ang misyon at walang gustong magkamali. Hindi tulad ni Jiang Yi, ang mga team na ito ay handa sa detalyadong combat plans. Hindi lang lakas ang puhunan nila, may mga estratehiya silang nakalatag para mabawasan ang panganib. Nang makarating ang team ni Wu Shifang sa kanilang pwesto, lumapit si Mo Zongning, isa sa mga miyembro ng team. Nakasuot ng mabigat na combat uniform, yumuko siya at idinikit ang kamay sa nagyayalong lupa. Nagkaluskos ang kanyang mga manggas habang unti-unting nagliliwanag ang kanyang palad. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang maliit na kulay abong daga sa kanyang kamay.
Ang espesyal na kakayahan ni Mu Zongning, na tinatawag na Soul Beast, ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha at kontrolin ang mga espiritual na hayop. Ang mga hayop na ito ang nagsisilbing mga espiya niya, ibinabahagi sa kanya ang kanilang paningin, pandinig at maging pangamoy. Tahimik na nagmamasid si Wu Shifang, iniisip sa sarili. Perpekto ang kakayahang ito para sa pagmamanman. Pero sigurado akong higit pa rito ang abilidad ni Mu Zongning. Hindi magiging leader ang isang tulad niya kung hindi rin siya malakas na mandirigma. Bigla, daan-daang maliliit na kulay abong daga ang nagsimulang dumaloy mula sa palad ni Mu Zongning na parang tubig na bumubuhos sa niebe. Ang kanilang maliliit na nagliliwanag na mata ay tumingin sa kanya, naghihintay ng utos. Hanapin niyo sila, mahinang utos ni Mu Zongning. Sa matutulis na tili, nagkanya-kanyang takbuhan ang mga maliliit na soul beasts, mabilis na naglaho sa mga guho ng Jiangning Square. Sa loob ng ilang segundo, nawala sila sa mga anino. Sa Jiangning Square. Sa gitna ng mausok na mga guho ng Jiangning Square, nakatayo ang 13 miyembro ng Eclipse Group. Sa kabila ng abo at usok na pumupuno sa hangin, wala ni isa sa kanila ang mukhang nag-aalala o pagod. Halatang naiwasan nila ang pambobomba bago pa ito mangyari. 12 sa kanila ang bumuo ng bilog, habang si Jinwuji Seiichiro, isang lalaking nasa 40 edad na naka-gold-rimmed na salamin, ay nakatayo sa gitna. Marahan niyang itinulak pataas ang kanyang salamin, at sa malamig na ekspresyon ay itinaas niya ang manipis at matalim niyang hintuturo. Isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang dulo ng daliri. Naging matalim ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang bumigkas ng dasal ng marahan, ang daliri niya ay gumuguhit ng mga hugis sa hangin ng may katiyakan. Ang haharap sa labanan ay kailangang ihanda ang kanilang mga hanay bago ang labanan. Isang malaking gintong bituin na may 5 puntos ang lumitaw sa hangin, maliwanag na nagliliwanag. Itinuro ni Jinwuji ang kanyang daliri pataas, at ang bituin ay nagkapira-piraso sa napakaraming maliliit na gintong fragment. Ang mga ito'y pumailan lang sa kalangitan at nawala. Pagkalipas ng ilang saglit, isang makapal na ulap ng hamog ang nagsimulang kumalat mula sa kinatatayuan ni Jinwuji. Mabilis itong gumalaw, bumalot sa mga guho, at tinakpan ang lahat ng bagay na abot tanaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong Jiangning Square ay natakpan ng makapal na hamog. Sa Combat Command Center. Agad na napansin ng 3 grupo ang pagbabagong ito at nag-report kay Zhu Zeng. Commander! May kakaibang hamog na kumakalat sa Jiangning Square. Mukhang galing ito sa Eclipse Team. Tumindi ang seryosong ekspresyon ni Zhu Zeng. Mag-ingat kayo. Posible silang magsagawa ng ambush gamit ang hamog na yan. Alam na ng mga team sa Outer City na kailangang maging maingat, pero lalo pang tumaas ang alerto nila nang marinig ang babala ni Zhu Zeng. Napasimangot si Zhu Fiu. Hindi binanggit ng kahit anong intelligence report ang kakayahang ito. Nanatiling kalmado si Yu Zhengyang, isang veteranong scout. Paraan lang ito para hadlangan ang paningin natin. Hindi ito direktang nakakapinsala. Samantala, sa grupo ni Wu Shifang, ngumiti si Mu Zongning ng bahagya. Hindi nito kayang hadlangan ang paningin ng mga tao ko. At sa totoo lang, naging perpekto pa ang battlefield para sa akin. Sa kabila ng makapal na hamog, dahan-dahan pa ring nagpatuloy ang 2 team patungo sa Jiangning Square, maingat sa bawat hakbang. Sa posisyon ni Jiang Yi. Sa itaas ng isang sinunog na gusaling pangkomersyo, nagtayo ng maliit na pader bilang proteksyon si Jiang Yi. Wala siyang balak na umusad pa. Bagkus, nanatili siyang nakapwesto, nagmamasid at naghihintay ng paglitaw ng mga kalaban. Sa isip ni Jiang Yi, sigurado siyang darating din ang kalaban sa kanyang paningin. Sa puntong ito, binigyan ng kalayaan ang 3 investigation teams na kumilos ng ayon sa sarili nilang desisyon. Masyado nang malala ang sitwasyon at hindi na kayang mapredikta ang mga galaw ng mga kalaban, kaya napagpasyahan ni Zhu Zeng na pagkatiwalaan ang kanyang mga team na gumawa ng sariling desisyon sa battlefield. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.